Sa isang malayo at luntiang puok, ay may isang baryo, na maliit ngunit masayahing ang mga nakatira dito. At dito nakatira, si Aling Marina, at ang nag-iisa niyan anak si Rosa. Tanging trabaho ni Aling Marina, ang paglalaba, at pagtatanim, ng mga gulay sa kanilang maliit na bukid. Mag-isa niyan tinataguyod ang pagpapalaki kay Rosa. Si Rosa, ay mabait, at matulungin, sa kanyang ina, lagi siyang tumutulong sa gawain bahay. Lalo na kung naglalabander ang kanyang ina. At ang puso ni Rosa, ay tunay na maunawain, lalo na sa lahat ng bagay. Inay, kumain muna kayo, bago nyo ituloy ang paglalaba, tawag ni Rosa sa ina na nagmamadaling tapusin ang nilalabhan. Sige anak, mauna ka na at kunti na lang ito at susunod na ako, sagot ni Aling Marina. Rosa anak, pagkatapos mo kumain, tapusin muna ang assignment mo. Tugon ni Aling Marina, kay Rosa. Opo inay, sagot ni Rosa. Habang gumagawa si Rosa ng kanyang takdang aralin, hapon na nang mapansin ni Rosa ang oras. At tumingin siya sa kanilang bakuran, napansin niya ang mga nakasampay na damit, ngunit wala ang kanyang ina. Nasaan kaya si nanay? Tanong ni Rosa sa sarili, lumabasa siya at naglakad-lakad ng kunti nang matanon niya ang kanyang ina, na nag-aayos ng kanilang mga tanim. Lumapit siya at tinanong ang kanyang ina, Nay, hindi ba kayo napapagod? Naglaba kayo kanina di ba? Tapos ngayon, nandito kayo nag-aayos ng mga tanim natin, magpahinga na kayo nay. Ngumiti si Aling Marina, Rosa anak, kailangan kong ayusin ang maliit na taniman natin, nang sa ganoon, lumaki sila ng maayos at maaani natin na malulusog ang ating gulay, mabibinta natin ito sa palengke. Pero inay, pagod na kayo malungkot na sabi ni Rosa, anak, bumalik ka na sa bahay at magsaing ka na, hugasan muna rin ang konting hugasan doon. Utos ni Aling Rosa sa anak. Pasapit na ang dilim, nang tungungin ni Aling Marina ang maliit nilang kubo, nadatnan niya ang paghain ni Rosa ng pagkain. O inay, halika ka na at kumain, ngiting sabi ni Rosa sa ina na halatang pagod na pagod. Pero makikita sa kanyang mukha ang saya at tuwa nang maramdaman ang pag-aalaga ni Rosa. Nalabis nitong ipinapasalamat sa Panginoon. Nagdasal sila ng pasasalamat sa Panginoon, sa mga biyayang kanilang natatanggap. Isang umaga, maagang gumising si Aling Marina upang magluto ng almusal para sa kanila ni Rosa, at si Rosa naman, abala na inaayos ang gamit para sa eskwela. O anak ito ang baon mo, kainin mo ito adobong kangkong, at kanin, nandito na rin ang iyong tubig, tugon ni Aling Marina sa anak. Suot ang lumang sapatos, at lumang uniform, na bigay ng kapitbahay nila Rosa, makikita rin ang lumang bag na gamit-gamit ni Rosa mula pa nang bilhan siya ng kanyang ina, noong kinder pa siya. Ngayon, ay nasa ikalawang baitang na siya, pero itong bag pa rin ang gamit niya. Nilakad ni Rosa ang eskwelahang may kalayuan, sa bahay nila. Pagdating ni Rosa sa kanilang eskwelahan, ay nakita agad niya ang kanyang mga kaklase, o Rosa halika ka na at malapit na ang time. Oo Jane mauna ka na sa plaza at ilalagay kulang itong bag ko, sagot na Rosa sa kaklase. Ilang minuto ay natapos ang kanilang flag ceremony, masayang nagkwekwentuhan si Rosa at ang kanyang mga kaklase, habang papasok ng kanilang room. Masayang ikweninto ni Rosa ang 100 niyang damit. Iba-iba ang aking mga damit, meron akong dress na kulay berde, yellow, at pula, ito ay sinusuot ko lang pag may okasyon kami na pinupuntahan ni nanay. At meron din akong magagandang pantalon na iba-iba din ang kulay, sinusuot ko lang din ito pag kami namamasyal ni nanay sa park. Ang aking pantulog ay makukulay at iba-iba, ito ay sinusuot ko tuwing gabi, matapos akong paligoan ni inay. At alam nyo ba, kung ano ang pinakamaganda kong damit? Ngiting sabi ni Rosa. Ano Rosa? Masayang sagot ng mga bata, ang pinakamaganda kong damit ay yung panprinsesa kong damit, magagara at makikinang ang mga ito kung ito'y sinusuot ko. May kulay puti, kulay bughaw, kulay lila, at marami pang iba. Talaga ba Rosa? Ang gaganda naman kung ganun, pero bakit hindi mo ito sinusuot dito sa school natin, para makita naman namin, ngiti at galit na sabi ng isa sa kaklase ni Rosa. Hindi ko ito pwedeng isuot dito sa eskwelahan natin, dahil ang lahat ng damit ko ay pang-okasyon lamang, sagot ni Rosa. Hindi napansin ni Rosa, ang lihim na pakikinig ng kanyang guro, na masayang marinig ang kanyang kwento. Naputol ang kwento ni Rosa, nang marinig niya ang bell ng kanilang eskwelahan. O Rosa, bukas uli kwentuhan mo ulit kami ng iyong magagandang damit, tugon ng kaklase ni Rosa. Di lumilipas ang araw sa eskwelahan ni Rosa, nang hindi niya kwento ang tungkol sa magaganda niyang damit. Lumipas ang araw at buwan, ngunit isang araw hindi nakapasok sa eskwelahan si Rosa, hanggang lumipas ang 5 araw. Sobrang nag-alala ang guro, at kaklase ni Rosa, kaya nagpa siya ang guro ni Rosa na dumalaw sa bahay nila. Sa kanilang bakuran, ay bumungad sa mga mata ng guro ang bahay na maliit, na yari sa pawid, at kawayan, at napapalibutan ito ng mga halaman. Napansin ng guro ang isang babae na naglalaba, kaya agad siyang nagtanong. Magandang umaga po, ito po ba ang bahay ni Rosa?
Tanong ng guro. Ito nga po, sagot ng ina ni Rosa, hali po kayo at pumasok Mrs. Pejardo. Agad na pumasok ang guro ni Rosa sa loob, nang makita ng guro ang nakahiga na si Rosa, ay naawa siya, naikwento ni Aling Marina ang hindi pagpasok ni Rosa, sa eskwelahan. Dahil nagkaroon ito ng malubhang lagnat. Habang hinimas-himas ng guro ang buhok ni Rosa, ay napansin niya ang mga nakadrawing na mga damit, drawing ito sa papel, na nakadikit sa dingding. Makikita ang makukulay na dress na kulay berde, yellow, at pula, halata itong pang-okasyon. At napansin din niya ang mga nakadrawing na mga pantalon, at iba't ibang pantulog na damit. At ang umagaw ng kanyang pansin ang mala-prinsesang kasuutan, na talaga naman magaganda at makukulay ito. Napagtanto ng guro ni Rosa, na ang kanyang masayang kwento tungkol sa kanyang 100 damit, ay 100 guhit sa papel, lamang. Wakas.